Sinusubukan daw ng China ang kakayahan ng Quad. Ito ay ang Australia, India, Japan at US. Sa kabila ng mga paalala ng mga bansa na itigilan na ng China ang mga agresibo at delikadong hakbang nito sa karagatan pati na rin sa himpapawid, hindi pa rin natitinag ang China sa mga mapanghamon nitong aksyon sa South China Sea at sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait maging sa buong Indo-Pacific. Nagpaplano na ang 4 na bansa ay magkakaroon ng Joint Maritime Patrol sa buong Indo-Pacific at ito ay pagtitibayin sa isang agreement at sasaklawin nito ang mga pagsama sa West Philippine Sea Navigation Patrol dahil sa mga banta ng mga Chinese vessel na patuloy na dumarami at may mga kahinahinalang ginagawa paglapit sa kalupaan ng Palawan kung saan may base militar at EDCA site ang Pilipinas at ang US ang may mga missile projector na nakatalaga sa naturang area. Ang mga ginagawa ng China na pananakot at pakikipag-usap sa US ay isang tradisyonal na estratehiya ng China upang sa ganon ay mapalakas nila ang kanilang mga militarisasyon at habang walang sinumang bansa ang gustong manguna sa digmaan at kung matatakot ka sa China, tiyak na matatalo ang isang bansa na walang paninindigan dahil ito ang gusto ng China, maangkin ang teritoryo ng walang dahas kung ang pananakot lang at magpalakas ang kanilang puwersa sa pag-aangkin ng mga teritoryo. Ngunit ang Quad na bansa ay may alam na ang galaw ng China kaya dapat na mag-iingat ang China sa mga kilos nila dahil nagbabala ang presidente ng US na si Joe Biden sa China na huwag ipilit ng China ang mga gawain nito sa buong Indo-Pacific. Ganon din ang India at Japan na nagbitaw na din ng mga matapang na mensahe sa China. Kaya naman ang China biglang nagpatawag ng urgent meeting at nagpadala ang PLA commander sa Washington upang ipresenta ang China sa meeting. Mukhang takot din ang China sa posibleng mangyari kung ipipilit nila ang mga katarantaduhan nila dahil walang bansa din ang malinaw na sumusuporta o sinusuportan sila sa oras na magkagera at tiyak na hindi tatantanan wasaki ng ating mga kalyadong bansa na padapain ang China sa oras na magsimula na ang gyera. Sa kabilang usapan naman, pinagpayuan din ang mga opisyal ng Pilipinas na tigilan na ang mga katuwiran na ayaw natin ng gyera dahil wala namang may gusto talaga neto. Pero huwag ipamukha sa mga siraulong incheck na kahit halos patay na ng ang ating PCG at kasundaluan natin ay wala pa rin gustong pumalag. Kaya hindi rin natitinag ang China sa mga pambubuli sa atin. Dapat na matapang din ang mga mensaheng sinasabi ng mga opisyal ng Pilipinas, hindi puro ayaw ng gera at puro monitoring. Ang dignidad ay dapat may kaakibad ding tapang na ipinaglalaban ng ating teritoryo. Ang India naman ay unang mag-host ng Quad Agreement ayon kay Prime Minister Modi. Itong huling buwan ng taon, gusto ng India na i-counter ang mga agresibong ginagawa ng China at ang Australia ay pangungunahan ng air monitoring kasama ang US Air Force na siguradong kung magpapakita na naman ang China ng mga mapanganib na kilos, ay siguradong uunahin na nilang pabagsakin ang sinamang di madadaan sa radio warning. Ang Japan naman at ang US, binabalak ang diversion ng ekonomiya sa bansa ng Mexico para ma-initiative na train Indo-Pacific partners in maritime security at mapahina o
o pahihinain ng Quad ang kalakalan sa South at East China Sea para tuluyang mawalan ng malalaking partnership ang China dahil kinukundina ng buong mundo ang mga maling hakbang ng China, pati ang hindi pagsunod sa international law. Siguradong pahihinain ng Quad ang China bago pa maisip ng China ang pakikipagdigma sa US ay malaking kahibangan. Kaya ang pinagmamalaki ng China na secret moves nila ang magpapabaksak sa kanila. Sa kabilang banda, kaya ang ating AFP at ang US ay walang balak alisin ang mga missile projector ng Typhoon at HIMARS missile na nakapose sa iba't ibang parte ng ating bansa, particular sa North Luzon at sa West part ng Palawan. At balak pang madagdagan ng mga makabagong precision strike missile at radar system upang magamit na pangdepensa sa mga banta ng China.